Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balita sa Civil Defense in Action. Mahigit 300 milyong dolyar na US aid sa ilang proyekto ng Armed Forces of the Philippines magpapatuloy. Agriculture Department pabor sa mungkahi ng Office of Civil Defense na magkaroon ng hiwalay na warning system para sa iba pang weather disturbances tulad ng shear line. Office of Civil Defense at Trade and Industry Department nagpulong kaugnay sa National Logistics Strategy ng ahensya. Alamin kung bakit hindi pa rin ibinababa ang alert status sa Bulkang Kanlaon. At mga aral mula sa bagsik ng mga tsunami sa Japan, ibinahagi ng isang eksperto sa Tsunami Preparedness Webinar ng OCD. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao, Bayan. Disyembre pa ng nakaraang taon, huling nagkaroon ng pagsabog ang Mount Kanlaon. Dahilan para itaas sa Alert Level 3 ang bulkan. Bakit nga ba hindi pa ibinababa ang alert level ng Bulkang Kanlaon? Ang paliwanag ng FIVOC sa Civil Defense in Action Report na ito. Mula nang sumabog ang Bulkang Kanlaon noong December 9 ng nakaraang taon, nananatili pa rin mataas ang aktibidad ng bulkan o yung tinatawag na intensified unrest o magmatic unrest. Kaya naroon pa rin ang banta ng isang mapaminsalang pagsabog. Kung kailan mangyayari, hindi ito masasabi ng mga eksperto. Pero 3 ang nakikita nilang senaryo na maaaring mangyari sa Bulkang Kanlaon. Una, ang dahan-dahang pag-akyat ng magma kasunod ang paglabas ng lava. Pangalawa ay ang biglaang pag-akyat ng magma na hahantong sa isang malakas at mapaminsalang pagsabog. Pangatlo ay ang paninigas ng magma. Pero sa ipinapakitang aktibidad ngayon ng Bulkang Kanlaon, maaaring mangyari ang una o pangalawang senaryo. Kaya hindi pa maibaba ng FIVOC ang alert level ng Bulkang Kanlaon dahil hindi pa rin nababawasan ang pamamaga ng bulkan. At mula sa dating 20 kilometro, ngayon ay 5 kilometro na lang ang layo ng umakyat na magma mula sa bunganga ng Kanlaon. Ayon kay Maria Antonia Bornas, Chief ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng FIVOC, 3 paraan ang kanilang ginagawa para masukat ang pamamaga ng bulkan. Isa rito ay ang Electronic Distance Measurement o EDM na isang teknik na gumagamit ng laser beam para masukat ang distansya sa 2 points ng bulkan. Gumagamit din sila ng Continuous Global Positioning System o GPS. Ang ating pong mga stations, GPS stations na nakakalat sa paligid ng bulkan ay nakakapag-record po ng horizontal na displacement ng lupa. No? So, medyo high precision po ito, nasa sub-millimeter po ang precision. At ang pinapakita po ng GPS data, unang-una po ay overall na pamamaga o deflation o overall ground deformation behavior ng buong edifice po ng Kanlaon. Ang napakahalaga po na nadudulot ng continuous GPS monitoring ay ito po yung datos na ginagamit para po makita natin kung nasaan na po yung intrusion at kung ano po ang volume nito. No? So, kapag meron po tayong long-term na datos sa volcanic unrest, maaari po itong i-invert, napaka-complicated po na proseso, ini-invert po ng ating mga geodesists para po ma-pinpoint yung location, lalim, at yung volume ng pressure source na nagdudulot po ng pamamaga ng bulkan. At ito pong pressure source na ito ay ang magma. No? Mayroon ding ginagamit ng FIVOC na electronic tilt meter para masukat kung may banayan na pagbabago sa hugis at dalisdis ng bulkan. Ito pong tilt ay nakikita po natin agad ang resulta. Sinusukat niya po yung pag-rotate ng slope. No? Kaya po makikita po natin sa tilt data
kung nagro-rotate po, umaakyat po yung datos o yung microradians ang tawag natin, ibig sabihin po ay na mamaga po yung bulkan, pinupush out niya yung stasyon at ito po, yung instrumento po ay nagro-rotate. No? Dagdag pa ni Bornas, mahalaga ang electronic tilt measurement para sa short-term forecasting sa pamamaga ng bulkan. In fact, yung December 9 eruption po natin ay meron po itong precursor na short-term inflation po sa tilt data. Kaya napansin na lang po natin ito na isang mahalagang parametro in combination with yung pagbaba po ng sulfur dioxide noong nangyari na po yung December 9. Dahil nangyari na rin naman po ito noong June, July 2004, pero sa isa pa po nating ground deformation monitor, pero wala pong nangyari. No? So sa ngayon po, importante po yung tilt. Dahil dito po natin makikita kung yung short-term precursor, ito po yung nag-warn talaga sa atin na merong nangyayari, merong nagpe-pressurize o namamaga ang bulkan at pwede po itong pumutok. Kasi siyempre naiinip na yung mga tao, yung pa nga bumalik na, although outside 6-kilometer extended danger zone naman sila. So ano pong aasahan talaga nila? I mean, kasi gusto na nilang bumalik dun sa kanilang bahay, mamuhay ng normal. Magiging parang new normal na ba ito sa Canlaon ngayon, sa Negros Island? Okay, yun po, no, ang ating pong bulkan ay talaga pong meron pong kaakibat na volcanic risk kapag tayo po ay nakatira sa isang active volcanoes. Unfortunately po dito sa Canlaon, ang ating pong population ay masyado pong malapit sa bunganga ng bulkan. No? We have communities within 3 to 6 kilometers. Kadamihan po ng population ng dito po sa southern portion ng Canlaon ay nasa loob po ng 6 kilometers. No? Napakadelikado pong bulkan ang Canlaon Volcano dahil ito po ay matagal matulog at pag ito po ay bumutok na natural pong gagawin ng bulkan, talaga naman pong ito po ay malaking panganib no? Sa maraming population at dahil lamang po sa marami pong nakatira na masyadong malapit po sa bulkan. No? So sa ating pong mga kababayan, talaga pong kailangan nating asahan, prepare for the worst. No? Hope for the best, prepare for the worst. No? Talaga pong hindi po natin mapipigilan yan, napapanahon na po na pumutok po ang bulkan. Lahat po ng sinyalis ay nandyan na puputok ito. Kailangan lang po natin talagang bigyan ito ng space, no? Para po tayo ay maging ligtas at maligtas po tayo sa volcanic risk dahil napakadelikado po kung tayo po ay laging nandyan po at this time no, sa mga oras na nagbubugnot po ang bulkan. Para po sa ating mga kababayan na nakatira sa paligid ng bulkan, ito po ang realidad. Paminsan-minsan lang po ito dadating sa kanila. Hindi pa katulad sa Mayon Volcano, no, maya-maya. No? In 3 years or in 5 years, kakaharapin na naman po nila yan. Sa Canlaon po, minsan lang, no? Ngayon lang yata, no? Tayo po ay nag-escalate sa alert level 3 dahil lahat po ng sinyales ay nagpapahiwatig na meron po tayong kinakaharap na major eruption. Patuloy po ang babala ng FIVOX sa lahat ng mga nakatira sa paligid ng Bulkang Canlaon na manatiling nakaalerto sa banta ng biglaan at mapaminsanang pagsabog ng Bulkang Canlaon, lalo't nasa 5 kilometro na lang ang layo ng umakyat na magma mula sa bunganga ng bulkan. Sa pinakahuling update ng FIVOX ngayong araw, nakapagtala ang Bulkang Canlaon ng 5 volcanic earthquakes. 1,118 na tonelada ng sulfur dioxide ang naibuga at nananatili pa rin ang pamamaga ng bulkan o ground deformation. At dahil nasa alert level 3 pa rin ang Bulkang Canlaon, posibleng mangyari ang biglaang pagsabog, pagbuga ng lava, pag-ulan ng abo o ashfall, pyroclastic density currents, rockfall at pagdaloy ng lahar kung may malakas na pag-ulan. Kaya inirekomenda ng FIVOX ang paglikas ng mga residente sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng bulkan. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng Mount Canlaon. Samantala, umabot na sa halos 200 billion pesos ang halaga ng tulong ng pamahalaan sa halos
13,000 pamilya o higit 48,000 individual na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Region 6 at 7. Higit 4.3 billion pesos naman ang naipaabot na tulong ng Office of Civil Defense at PDRRMO sa mga LGU at ahensya sa Central at Western Visayas. Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Sa lagay po na ating panahon ngayong araw hanggang sa weekend or in the next 5 days po. So ito po yung ating latest satellite imagery. So currently nakaka-apekte pa rin po yung shear line. So yung shear line, ito po yung salubungan ng malamig na hangin po galing dito sa Hilagang Silangan o yung tinatawag nga po natin na Northeast Monsoon, pati na rin po yung mainit na hangin na nagmumula naman po dito sa Karagatang Pasipiko. So ito pong shear line currently naapektuhan niya po itong eastern section ng Visayas na kung saan meron po tayo inaasahan ngayon na mga kalat-kalat, posible po yung mga light to moderate, and then may mga isolated thunderstorms din po na dala itong shear line sa parte nga po ng Eastern Visayas, pati na rin po dito sa may Caraga at sa Northern Mindanao. And then yung easterlies po natin, magdudulot din ng mga scattered rain showers and thunderstorms sa ibang bahagi pa po ng Mindanao. Kaya po, pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan po, no? Halos buong Visayas at Mindanao, yung inaasahan natin na mga karanas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Kaya po, pinaghahanda po natin sila sa posibilidad po ng mga pagbaha dahil may mga ilang reports na nga rin na meron pong nararanasan ng mga pagbaha, lalo na po dito sa may Davao or ilang parte po ng Davao region. And then yung amihan naman po, malakas po yung ihip ng amihan natin sa kasalukuyan. Kaya po may mga kaulapan din po tayo dito. Manipis na kaulapan na posible pong magdulot ng may hinang mga pag-ulan. Lalo na sa may Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon. Meron din po tayong may hinang mga pag-ulan na inaasahan ngayong araw. And then dito naman po sa rest of Luzon, including Metro Manila, ay generally fair weather condition naman po o maliwalas na panahon naman po inaasahan natin ngayong araw. At kung may mga pag-ulan man po, may hina lamang o mga pag-ambon. And then, kita na po dito sa ating satellite, no? Wala po tayong nakikita na matataas na mga brightness temperature or kumbaga po kumpol ng kaulapan na posibleng maging isang low pressure area o maging bagyo po sa mga susunod na araw. So, in the next 3 to 5 days, wala naman po tayong namomonitor na sama ng panahon na posible po makaapekto sa ating bansa. Pagdating naman po dun sa ating kalagayan na ating karagatan, ay meron pa rin po tayong gale warning na nakataas dito po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes, pati na rin sa northern eastern coast ng Northern Samar at sa eastern coast ng Samar. So kapag may gale warning po tayo, ito po yung mga areas sa ating karagatan na kung saan hindi po natin ina-allow na pumalaot po yung ating mga kababayang mangisda, pati na rin may maliit na sakyang pandagat. And then dito naman po sa baybayin ng Northern Luzon or baybayin po or rest ng baybayin po ng Luzon ay magiging moderate to rough pa rin po yung sea condition. So kahit wala po tayo ditong gale warning na nakataas, ay pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan na maglalayag po dyan, no? Dahil nga sa posibilidad ng malalakas na mga pag-alon. So ano po ba yung na-expect natin na magiging lagay ng panahon po natin simula pong bukas, 27 hanggang March 2. So ngayon hanggang bukas, patuloy pa nga rin po makaka-apekto yung shear line sa silang bahagi po ng Visayas. Pero yung kaulapan po na dala ng shear line ay umaabot po sa Caraga, pati na rin po sa Northern Mindanao area. And then yung easterlies po, patuloy pa rin po magdadala nga din ng mga scattered rain sa may Davao region, pati na rin sa Soxargen. Kaya po itong mga areas po na to ay ilang araw na rin po nakakaranas sa mga pag-ulan, no? Kaya po ingat yung ating mga kabayan po dito dahil nga sa posibilidad po ng mga pagbaha at mga pagkuho ng lupa. And then yung amihan po natin hanggang bukas malakas pa rin. May mga makulimlim na panahon, may may hinang mga pag-ulan pa rin po tayo naasahan sa Cagayan Valley, Aurora, and Quezon. And then the rest of the country or dito po sa Metro Manila and the rest of Luzon or pati na rin po sa ibang bahagi pa ng Visayas at Mindanao ay fair weather condition naman. Kung may mga pag-ulan, mga panandalian lamang po. And then pagdating po ng Biyernes, o sa Feb 28 po, ang Caraga at Davao region ay may mga pag-ulan pa rin pong inaasahan, dala pa rin po ng easterlies.
And then pagdating naman po ng Biyernes din, yung Cagayan Valley, Aurora, Quezon, dahil po sa amihan ay magiging makulimlim pa rin po yung panahon, may mga kasama pa rin may hina mga pag-ulan. And also, pagdating po ng pahapon neto ng Friday, no, medyo hihina po yung epekto ng amihan sa bahagi po ng Luzon area. Kaya po pagdating ng weekend, yung magiging dominant na weather system na po sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung easterlies na o yung mainit na hangin nga po mula sa karagatang Pasipiko. Kaya na-expect po natin na mas mainit yung panahon na inaasahan po natin sa weekend. Pero ganun pa man, may mga pag-ulan pa rin, mga scattered rains pa rin tayo naasahan sa Caraga at sa Davao region. And then sa ibang parte po na ating bansa sa weekend, kasama po dyan yung Metro Manila, ay fair weather condition, pero po expect pa rin po natin o posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon po tsaka sa gabi. So wala naman po tayo nakikita sa manang panahon hanggang sa weekend. So I think yun po update namin sa forecasting. Maraming salamat po. Sang-ayon ang Department of Agriculture sa bungkahi o rekomendasyon ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na magkaroon ng hiwalay na warning system para sa iba pang weather disturbances tulad na lang ng shear line. Ayon kay Assistant Secretary Ardel de Mesa, tagapagsalita ng DA, nararapat lang ang hakbang na ito para mabigyang babala at makapaganda ang mga nasa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka. Sinabi rin ni De Mesa na nais ng mga magsasaka na maging localized ang pagbibigay ng warning kung saan ang mga lugar lang na maapektuhan ng weather disturbance ang mga katanggap ng babala. Nagdagdag ang Office of Civil Defense Region 8 ng mga kagamitan para sa kanilang emergency response fleet. Malaki umano ang papel ng kanilang mobility at response assets sa kanilang disaster operations, lalo't mas napapabilis ang pagpasok nila sa mga lugar na apektado ng kalamidad, pag-aalis ng mga nakahambalang sa mga daanan at paghahatid ng mga kinakailangang supplies gaya ng malinis na tubig. Kabilang sa mga nadagdag na assets ay isang backloader, isang skid loader, 2 motorsiklo, 3 water tanker units at 2 4x4 pickup vehicles. Lahat ng ito na isakatuparan sa pangunguna ni OCD Region 8 Director Lord Byron Torrecarion. Sa isang mensahe, hinikayat ni Torrecarion ang kanyang mga tauhan na maging makabuluhan, hindi lang sa panahon ng kalamidad, kundi sa lahat ng pagkakataon. Patuloy ang PNPA sinaglawin Class of 2025 sa kanilang field observation para sa kanilang Cadet Attachment Program. Sa Phase 2 ng programa, ang Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council Operations Center naman ang kanilang binisita. Mainit silang sinalubong ni OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno at OCD Director Eugenio Hepte Jr. ng Civil Defense and Disaster Training Institute. Layong obserbahan ng mga kadete at pag-aralan ng DRRM system ng bansa, partikular sa disaster preparedness, pagtugon sa kalamidad at rehabilitasyon. Binigyang diin ni Yusek Nepomuceno ang kritikal na papel ng PNPA sa Philippine DRRM framework, partikular na sa response efforts. Mahalaga rin anya ang matatag na kolaborasyon ng OCD at PNPA para sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko. Narito pa ang aabangang mga aksong balita. Office of Civil Defense at Trade and Industry nagpulong kaugnay sa National Logistics Strategy ng ahensya. Mahigit 300 milyong piso na assistance sa modernisasyon ng Philippine Security Forces exempted sa aid freeze na ipinatupad ni US President Donald Trump ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos. Huwag bibitiw, magbabalik pa rin ang maaksong balitaan dito sa Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Maging ligtas. Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos sa mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana
bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Nagpulong ang mga opisyal ng Office of Civil Defense at Department of Trade and Industry Supply Chain and Logistics Unit para talakayin ang strategiya ng Trade Department sa National Logistics at mga oportunidad para sa potensyal na partnership. Iprinisinta ni DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco ang kanilang National Logistics Strategy Framework sa mga opisyal ng OCD na pinangungunahan ni Undersecretary Ariel Nepomuceno. Dito ay binigyang diin ni Pacheco ang kanilang target na siguruhing magiging epektibo ang iba't ibang paraan ng paghahatid ng relief goods. Humingi rin si Pacheco ng input sa OCD kaugnay sa isang mahalagang bahagi ng kanilang framework, ang sustainability at resiliency. Ipinaliwanag naman ni Yusek Nepomuceno na ang dalawang components na ito ay tumutukoy sa kakayahan na panatilihin ang mga serbisyo kaugnay sa disaster risk reduction sa gitna ng mga kalamidad at iba pang hamon. Binigyan naman ni Pacheco ang OCD ng listahan ng libo-libo nilang warehouses, bagay na ayon kay Nepomuceno ay makakatulong ng malaki sa kanilang mga operasyon. Aabot naman sa 336 million pesos na asistan sa modernisasyon ng Philippine Security Forces ang exempted sa aid freeze na ipinatupad ni US President Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, bahagi ito ng 500 milyong dolyar na foreign military financing na aprobado ng US Congress noong isang taon sa ilalim ng Biden administration. Ikinatuwa naman ito ni Ambassador Romualdez. Umaasa naman sila na isusunod ang natitirang mga kulang. Parehong nasa Pacific Ring of Fire ang Pilipinas at Japan, kaya naman hindi nagkakalayo ang karanasan ng dalawang bansa sa iba't ibang kalamidad kagaya na lang ng lindol at tsunami. At sa Tsunami Preparedness Webinar ng Office of Civil Defense, ibinahagi ng isang eksperto mula Japan International Cooperation Agency o JICA ang bagsik ng mga naranasang tsunami sa Japan at ang mahalagang aral na maaring magamit ng Pilipinas sa paghahanda sa tsunami. Ang Civil Defense in Action sa report na ito.
all across northern Japan, they felt it. March 11, 2011, niyanig ang Japan ang isa sa pinaka-mapaminsalang lindol na naitala sa kasaysayan ng bansa. It was the most powerful earthquake ever recorded in Japan. The magnitude 9 quake generated a tsunami. Tsunami waves inundated their city, knocking buildings into rubble and mixing into a kind of tsunami soup filled with vehicles, building parts, and contents. Thousands were killed and entire towns were wiped off the map. Officially, at least 18,000 people were killed or reported missing and presumed dead. Nagdulot ng nakamamatay na tsunami ang magnitude 9 na lindol na kumitil sa halos 20,000 residente ng Fukushima, Iwate at Miyagi prefectures. Naging sanhi rin ito ng isa sa pinakamalalang nuclear meltdown magbuhat noong 1986 Chernobyl crisis. Binalot ang mga lugar ng radiation kasunod ng nuclear disaster sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ayon kay Dr. Satoru Nishikawa, Senior Advisor for Disaster Reduction Strategy ng Japan International Cooperation Agency o JICA, nakasanayan na nila ang mga kalamidad na sa tuwin ay tumatama sa kanilang bansa. Mother Nature is not gentle in Japan. We have earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, typhoons, heavy monsoon rains, floods, landslides, and snow avalanches. 18% of all the major earthquakes on the earth happen on the very small Japanese archipelago. Japan has a long tradition of coping with natural disasters. The oldest written record of an earthquake dates back to year 416. The oldest written record of a tsunami dates back to year 684. Ayon kay Nishikawa, base sa kanilang naging karanasan, walang makaliligtas sa pagsik ng tsunami na nagdulot ng trauma at takot sa kanilang mamamayan. Taliwas sa alam ng nakararami, hindi laging umaatras ang dagat sa mga insidente ng tsunami ay kay Nishikawa. Ayon kay Nishikawa, epektibong paraan upang makaligtas sa tsunami ang agaran at malawakang tsunami warning at advisory, mapa TV, mobile phones, radyo at iba pang disaster administration wireless communications. Mayroon din dapat na visual warning sa komunidad. Walang lingon-likod, agad iligtas ang sarili. Sabi ni Nishikawa, ito ang dapat na mindset ng lahat. And no need to wait for tsunami. Don't hesitate to run. In Japan, there's a word, tsunami tendenku. It means that don't wait for your family. Run up to the high ground with all your might. And believe that your family members also run to the high ground without hesitation. Be mindful that the second or the third tsunami might be stronger than the first one. Don't come back while the tsunami warning is on. Lumayo sa mga ilog o anumang body of water. Gumamit ng tsunami hazard map. At para sa lokal na pamahalaan, tukuyin ang mga tsunami evacuation areas. Keep away from rivers. Tsunamis run up rivers. Also, the tsunami drawback is fatal. Mind the ground elevation of your place. Mind the hills nearby, so that in case of a tsunami, you have to immediately run to the nearest hill or high building. Take a good look at tsunami hazard map if it's available in your neighborhood. First, indicate the ground elevation level on electric poles or fire extinguisher boxes so that the citizens know where is low and dangerous. And these are the real examples in Japan. On the left it says it's only 3 meters high, the right says it's only 2.9 meters, so there's a danger. Also, one option is to designate seismically safe reinforced concrete or steel reinforced concrete or steel structure buildings at tsunami evacuation building. It might be schools, public buildings, or multi-story car parks. At kaano man kahanda ang lahat, ayon kay Nishikawa, walang kasiguraduhan na maililigtas ang lahat sa tsunami. When the Great East Japan earthquake and tsunami came, approximately 500,000 people were in the tsunami inundated areas. Majority of them escaped, but 20,000 did not make it. The mortality rate of the tsunami inundated area in case of the Indian Ocean tsunami in 2004 was 40%. In the case of the Great East Japan earthquake,
in tsunami, it was 4%. And this difference comes from whether that area was prepared for tsunami or not. In that area, there were many sirens, loudspeakers for tsunami warning. Some buildings, reinforced concrete buildings, were designated as tsunami evacuation buildings. Naging wake-up call naman para kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang tsunami behavior na dapat isaalang-alang ng mga eksperto at otoridad sa Pilipinas. Let's now review even our tagline, the shake, drop, and roar. I encourage our organizers, even the originator of this tagline, because even Dr. Nishikawa himself said that dropping is not always expected. There were instances that the sea level did not drop, even in a tsunami incident. So pag-isipan na natin yan. With due respect dun sa gumawa in the past, because we might create the wrong SOP and wrong muscle memory. Let's think of something else, no? Kasi hindi pala laging ganun. Hindi laging bumababa yung tubig. Baka yung mga tao, yun ang asahan. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, susi ang pakikipagtulungan at paghahanda sa mga lokal na pamahalaan upang maapatan ang trahedyang dulot ng tsunami. The backbone of our preparations and response is the local government unit. Kayo po talaga ang inaasahan ng ating mga kababayan. Makakaasa po kayo, and I assure you that the national government is doing its best. Kahit po limitado ang ating kakayanan financially, hindi po tayo napakayamang bansa kagaya ng bansang Hapon. Kakaroon tayo ng grant plan in the future, but meanwhile, pwede nyo nang gawin sa kanya-kanyang LGUs, regional directors, pagtulong-tulungan natin, identify which are the routes. Of course, in the first place, identify what are the tsunami-prone areas. May mga markings saan tatakbo at kung saan ang mga tsunami-prone areas. Bilang panghuli, napakalaki pa nating ang dapat nating pagandahin pa with the help of the OCD Communications, Strategic Communications Group, yung ating information campaign. Ito ang unang-unang hakbang, yung maging alam ng ating mga kababayan na yung kanilang bahay, kanilang barangay, komunidad ay delikado sa tsunami. Yan ang unang-unang hakbang na dapat nating gawin. Aminado si Yusek Nepomuceno, nagkumahog ang mga otoridad sa banta ng tsunami sa Ilocos Sur noong nakaraang taon. Nagkaroon tayo ng monitoring ng sunod-sunod na paglindol doon sa Santa Catalina. That's 100 to 110 kilometers west of Santa Catalina, Ilocos Sur. Sa ating mga kasamahan, kaya tayo parang nagpanik at naghahabol dahil nagkaroon tayo ng realisasyon na tayo ba ay handa talaga sa tsunami. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, hindi dapat magpakakampante, lalong hindi dapat mawala ang takot sa banta ng tsunami. Thinking that we are already prepared, but in reality we are not that prepared, again, is very dangerous. We still have a long way to go. Lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging